sa oras na ito, aking Ama, tulungan mo ang mga kanaang mundo, kaya ikaw lang ang patuloy na itaas. Amen. Amen. Salamat, Papa, inabalik namin sa iyo, sino ang mag-asa ng pulit mo sa salamat. Ito namin sa ang panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Sa mga oras na ito, inaanyaya ko ang lahat tumayo para magpuri sa Panginoon. Sabihin natin sa ating katabi, mahal kita sa Panginoon. Mahina, lakasan natin, mahal kita sa Panginoon. Antahin natin, mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen! O kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Isang ba? Mahal na mahal! Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen! O kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay! Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Amen! Kailan di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. O habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. O habang buhay, papupurihan ka. Amen! Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen! O kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Dakila ka sa aming mga buhay. Panginoon,
Sa mga oras na ito, inihiling namin, Panginoon, na patuloy naming makita ang inyong kabutihan, Panginoon. Panginoon, naniniwala kami, Ama, na ikaw lamang po ang aming sandigan, Panginoon. Ang dakila sa aming mga buhay, Panginoon, at hindi ka nagbabago kailanman. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Nariyan para sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O minsan pa, O Diyos, O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Amen, Diyos. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras,
Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Tagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyo lilim at sasambahin ka sa dakong lilim. Mananatili sa iyo lilim sa dakong lilim. Natili sa iyo lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyo lilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Pagkalisang ka, napatos na ako. Tuyot na ilalang rin ako. Excuse me po. Sorry po. Ama namin Diyos na nasa langit, kami po ay tunay na nagpapasalamat. Pinupuri ka namin sa gabing ito sapagkat Sorry. tunay na ikaw ang dahilan ng aming pagtitipon. Ikaw, O Diyos, ang aming sinasamba at patuloy na kinikilala ang katapatan ng iyong pag-ibig sa bawat isa po sa amin. Sa gabing ito, minsan pa, kami po'y lumalapit at nagpapakumbaba sa iyo sapagkat ang hangarin po namin maunawaan ang lahat ng mga salitang ihahayag mo sa aming kalagitnaan. Father God, we are asking for the wisdom, the knowledge, and the power of your word. And through your Holy Spirit, Panginoong Diyos, hayaan mo, Ama, na patuloy maging bukas ang aming puso at kaisipan sa lahat ng mga bagay na siyang nais mong iayag sa aming mga buhay. Hanggang sa matapos po, Panginoon, ang aming pagkikinig, hayaan mong papagtagumpayin mo kami, Panginoong Diyos. Lumago ang aming pananampalataya. Tumibay kami, Panginoong Diyos, na nangahawak sa iyong katotohanan. At sa lahat ng mga kamay na nagkaloob na kailang mga handog para sa iyong gawain sa gabing ito, pagpalain mo po sila, Panginoon. At hayaan mong matanggap nila, Panginoong Diyos, ang nararapat na pangako mo sa mga tapat na nagbibigay para sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama. Maingat namin binabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at paglulhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. John chapter 12, Juan, Kabanatang 12, 36 hanggang 43. 36 hanggang 43. Juan, Kabanatang 12, talata po'y 36 hanggang 43. Sabay-sabay po natin itong babasahin. Samantalang nasa iyo ang ilaw, ay magsasampalataya kayo sa ilaw, upang kayo'y maging mga anak ng ilaw. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus
na siya'y umalis at nagtago sa kanila. Ngunit bagamat gumawa siya sa harap nila ng gayong maraming mga tanda, gayon ba hindi sila nagsasampalataya sa kanya upang maganap ang salita ng propeta Isayas na kanyang sinalita, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Dahil dito, hindi sila makapaniwala sapagkat muling sinabi ni Isayas, binulag niya ang kanilang mga mata at pinatigas niya ang kanilang mga puso. Baka sila'y makakita ng kanilang mga mata at makakaunawa ng kanilang mga puso at mga balik loob at sila'y mapagaling ko. Ang mga bagay na ito ay sinabi ni Isayas sapagkat nakita niya ang kanyang kalwalatian at siya'y nagsalita ng tungkol sa kanya. Gayon man, maging sa mga pinuno ay marami nagsasampalataya sa kanya. Datapwat dahil sa mga Pariseo ay hindi nila ipinahayag, baka sila ay mapalaya sa sinagoga. Sapagkat iniibig nila ng higit ang kalwalatian sa mga tao kaysa kalwalatian sa Diyos. Amen. Yeah. Before Jesus Christ died on the cross, He said to disciples, Bago nga po mamatay ang ating Panginoong Kristo sa krus, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad. verse 36, while you have the light, believe in the light, that you may become sons of light. Ang sabi niya doon ay magsampalataya kayo sa ilaw upang kayo maging anak ng ilaw. It's still true, diba? Jesus Christ true light, and then when we believe His true light, we can be sons of light. Totoo nga po na si Jesucristo ay ang tunay na ilaw, kaya naman kung tayo mananalig sa Kanya, magiging tunay na mga anak tayo ng ilaw. But why, from that point, Jesus was hidden from them? Why? Pero bakit nga po ba ng panahong iyon ay sinabi ito ng Panginoong Hesus sa kanila? Bakit? Yeah, because verse 37, because they saw many signs of wonders of Jesus Christ, but they did not believe in Jesus. Sapagat sa kabila po ng mga bagay na ginawa na makababalagan ng ating Panginoong Hesus sa kanila, hindi pa rin po sila nagsisampalataya. That's why, like as book of the Isaiah, through the prophet Isaiah, already God said to people, purpose of God, you cannot really believe in Jesus At Christ. sa pamamagitan po ng mga aklat ni Isayas, ay pinahayag na ng Diyos na hindi kayo makakapaniwala sa aking mga salita. Yeah, because God not allowed to them save and healed. Sapagat ang Diyos mismo ang hindi nagkaloob sa kanila na makaunawa at makakita. Why? Because still they have strong own self, old self, own Bakit? self. Sapagat nananatili po sila doon sa kanilang mga lumang pagkatao. From long time ago, I already explained to you about the book of the John. They just connect to book of the Genesis. At katulad nga po ng aking nasabi sa inyo, ng aklat ng Juan, ay karugtong po ng Genesis Kabanata. That's why if you want to understand book of the John, you have to check from book of the Genesis. At sa pamamagitan po ng aklat ng Genesis, ay maunawaan po natin ang sinasabi ng aklat ng Juan. That's why we can understand through book of the John, also through other books, we can understand why Jesus was hidden from the from the other believers. At mula po doon sa mga aklat ng Juan at sa ibang mga aklat, ay makikita natin kung bakit nga po ba na maraming tao ang hindi po naniwala kay Jesus. Through John chapter 12, you can understand they believe in Jesus, but they did not follow Jesus. Sa Juan Kabanatang 12, bagamat sila'y naniniwala sa ginagawa ng ating Panginoong Hesus, pero hindi po nila makuhang sumunod sa Kanya. Also, even though they believe in Jesus Christ, but still they have strong own self, and then they want to live for themselves. They want to work for their glory. Sapagat sa kabila po ng kanilang paniniwala sa mga bagay na sinasabi ng ating Panginoong Hesus, sila po'y nananatili sa kanilang lumang pagkatao at nananatili doon sa mga bagay na ninahangad nila para sa kanilang mga sarili. Today, this word of God connect to Genesis chapter 3. At alam niyo po ba na yung binasa nating talata ay karugtong po ng Genesis Kabanatang 3. Genesis chapter 3, verse 22 hanggang 24. 22 hanggang 24. At sinabi ng Panginoong Diyos, narito't ang tao'y naging parang isa sa atin na nagkakilala ng mabuti at ng masama. Baka ngayon iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ang bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman.
Kaya pinalaya siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bukirin ang lupaing pinagkuunan sa kanya. Ano pa, itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Only God is good. He knows about, He's the good, and also He knows about what is evil. Alam natin ang Diyos lamang ang mabuti at siya lamang ang tanging nakakaalam kung ano ang mabuti at ano ang masama. But we are little men, we came from dust. We don't know what is good and evil. Samantalang tayo yung mga tao ay galing lamang sa alabok, kaya hindi po natin tunay na nalaman kung ano ang mabuti at ano ang masama. Like as when Israel people into the Canaan, God said, kill all the people in the Canaan, Canaan people. That is good, good. Katulad nga po ng ang mga Israelita ay makapasok doon sa Kanaan, nagkaroon sila ng utos na galing sa Diyos na nakpatayin ang lahat ng mga Kanaan. Ibig sabihin, ito yung mabuti para sa Diyos. Israel people God destroyed the Jericho, Jericho temple, Jericho city. The people of the Jericho, one woman of the Jericho, she betrayed his people and then came to God's side. Alam natin na bago po wasaki ng Diyos ang mga pader o yung syudad ng Jericho, ay may isang babae doon na tumalikod po sa kanyang mga kababayan sa Jericho at nakipanig sa Diyos. For example, if at the time the woman, Jericho woman, did not betray his people, it is very hard to, of course, God can destroy, but it is not God's will, according to God's will, the Jericho woman, she betrayed his people. At naniniwala po tayo yung pagtalikod na ginawa ng babaeng iyon ay kalooban ng Diyos. At bagamat hindi po tumalikod yung babaeng iyon na taga Jericho sa kanyang mga kababayan at tumalig sa Diyos, alam natin na kaya rin pa rin sirain ng Diyos yung syudad ng Jericho, pero hindi na ito magiging kalooban ng Diyos. It is good to God, but we are thinking it is not good. Kaya nga po masasabi po natin na para sa ating mga tao, maaring ang ginawa, ang mga hakbangin ito ay hindi tama, pero sa harapan ng Diyos, ito ay mabuti. All the word of God, even though what God had done in the Bible is good. Everything is good. Kaya nga po naniniwala tayo na lahat ng bagay na nakasulat sa Biblia na ginawa ng ating Diyos ay pawang mabuti. Yeah, because He's Creator, Almighty God. Sapagat siya ang naglikha at siya ang manlikha na makapangyarihan sa lahat. Before Adam and Eve become sinner, they don't know what is good and evil. Kaya nga po, bago magkasala sina Adan at Eva, hindi po nila alam kung ano ang mabuti at ano ang masama. But after become sinner, they know what is good and evil. But this good and evil is from the devil, not from God. Pero pagkatapos nga po nila magkasala, ay nalaman po nila yung kung ano mabuti at masama. Pero yung mabuti at masama na ito, hindi galing sa Diyos, kundi galing sa Diablo. That's why according to chapter 3, verse 22, if they take the tree of life and eat, they live forever. As sinners, they die forever. Kaya nga po sinabi doon sa talatang 22, kung sila'y pipitas ng bunga, ng puno ng kahoy ng buhay at kumain ito, sila'y mabubuhay magpakailanman at hindi na mamamatay. That's why verse 24, God drive out the man and place cherubim, the angel cherubim at the east of the garden of Eden, and then to guard the way to the tree of life. Kaya naman doon sa 24 ay tinaboy ng Diyos ang lalaki at ililagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas sa tabak ay umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Because after sinner, after sinner, they eat the tree of life, they'll be sinner forever. Sapagat kung sila ay matapos na kumain po ng bunga ng buhay, sila po ay mananatiling magpakailanman na makasalanan. Yeah, that's why Old Testament times, God said to Israel people, you make God's temple, God's tabernacle this way, this style. Kaya nga po sa Lumang Tipan ay nagkaroon ng utos ang Diyos sa kanyang bayan na ganito ninyong gagawin ng templo o yung tabernakulo. Yeah, in the most inside, the west side, the most holy place, and the holy place, and also court.
At ilalagay nyo yung dakong kabanal-banalan sa dakong kanluran, at ang susunod dito ay yung dakong banal, at ang susunod ay ang labas na korte. From Exodus chapter 25, God said to Israel people, in this way, you have to make God's temple, diba? God's temple. Kaya nga po doon sa Exodo, kabanatang 25, ay ganito sinabi ng Diyos kung paanong gagawin nila ang templo niya. Okay, please you understand the meaning of the cherubim, diba? Angel cherubim. Why there's angel cherubim in the God's temple, God's temple? Pero kailangan maintindihan natin mabuti kung anong ibig sabihin ng kerubin, sapagkat ipinilagay mismo ng Diyos ang kerubin na yon sa templo ng Yeah, Diyos. because already Genesis chapter 3 verse 24, God said to angel cherubim, you have to be God, the way of the cherubim line, protect from the peoples. Sapagkat ang may kerubin na ito ay inilagay ng Panginoon upang ingatan yung daan patungo doon sa kahoy ng buhay. Yeah, that's why in the God's tabernacle, God's temple, also there's cherubim, angel cherubim. Kaya nga po doon sa templong ipinagawa ng Diyos ay naroon din ang kerubin. Yeah, 2021. Pastor Dang. Yeah, chapter 25, 2021, please. Exodus, Pastor. Exodus. Exodus 25, 20-21. At ibubuka ng mga kerubin ng kanilang pakpak sa napaitaas, nalililima ng luklukan ng awa ng kanilang mga pakpak, na ang kanilang mukha ay nagkaharap sa dakong luklukan ng awa, iyaharap ang mga mukha ng mga kerubin. At yung ilalagay ang luklukan ng awa sa ibabaw ng kaban, at sa loob ng kaban ay iyong ilalagay ang mga kinalalagdaan ng patotoo ng aking ibibigay sa iyo. God said to Moshe, you shall put the mercy on the top of the ark diba, first. At sinabi mismo ng Diyos kay Moises na ilalagay niya yung luklukan ng awa doon sa mismong ibabaw ng kaban. And then you make two cherubim, they stretch out their wings over the covering of the mercy, both sides. At gagawa naman siya ng dalawang kerubin na kung saan ang dalawang pakpak ay nakatakip dito sa magkabila. Yeah, why? Because this like a tree of life. Bakit? Sapagkat ito ay nagmimistula na katulad ng sa puno ng buhay. Yeah, also Exodus chapter 26, verse 1, diba? Verse 1, God said to Moshe, moreover, you shall make the tabernacle with 10 curtain. At pagdating naman doon sa Exodo, kabanatang 26:1, bukod dito'y gagawin mo ang tabernakulo na may 10 tabing. Yeah, and then the same, diba? Also design the cherubim, we shall weave them, the cherubim, the design, make design in the tabernacle. At sinabi niya nga po na mula doon sa mga tabing na yon ay mayroong mga kerubin na gagawin ng mga bihasang manggagawa. Yeah, this is the 10 curtain of the tabernacle, like as outside of the tabernacle. Kaya nga po ito yung magsisilbing kortina o doon sa palibot ng tabernakulo. Yeah, which means if sinners you want to come into the tabernacle, you will be killed. Kaya nga po ang sino ang makasalanan makakapasok doon sa tabernakulong yon ay tiyak na mamamatay. Also, verse 31, diba? Verse 31 said about the curtain between most holy place. You have to make curtain and design cherubim, also cherubim. At gagawa rin sila ng isang lambong doon o kortina para doon sa pagitan ng dakong kabanal-banalan at dakong banal na meron ding kerubin. What's God's temple? That is God's house, God's place. At yung tinatawag na templo ng Diyos ay ang tahanan mismo ng Panginoon at kinaroroonan ng Diyos. Yeah, sinners or Gentiles, they cannot touch or into the tabernacle. Kaya naman ang sino makasalanan o hintil ay hindi pwedeng humawak o makapasok doon. That's why when they into even the holy place, they need blood of animal and first spread and into the holy place. At yan ang dahilan kung bakit bago sila makapasok o makaparoon ay kinakailangan muna nila ang isang dugo ng kordero para po makapasok doon Our sa most lugar. holy place, once a year, the most high priest can into the most holy place. At pagdating naman doon sa dakong kabanal-banalan, minsan lamang makakapasok ang dakilang saserdote doon. Because the most holy
most high priest, that is shadow of the Jesus Christ. Sapagkat- Which means Jesus Christ, one time Jesus Christ, the Christ will into the most holy place. Sapagkat alam natin ang dakilang saserdote ay kumakatawan kay Jesucristo at ito'y kailangang minsan lamang papasok doon. That's why already through Bible we understand, diba, when most high priest into the most holy place, they put the rope. If he died inside, they take the dead body from the. At sa pamamagitan ng Biblia ay naunawaan natin mabuti ang sino mang dakilang saserdote na papasok doon sa dakong kabanal-banalan ay lalagyan ng tali. At kapag namatay ang dakilang saserdote sa loob ng dakong kabanal-banalan, hahatakin na lamang siya. Why they died in the most holy place? Bakit nga po ba siya namatay doon sa dakong kabanal-banalan? Because according to Genesis chapter 3, diba, there's special angel cherubim. This cherubim will want to kill sinners. Sapagkat nakita natin mula doon sa Genesis Kabanatang 3 ay naglagay ang Diyos ng kerubin at ang kerubin na ito ang hahatol doon sapagkat siya ay makasalanan. Okay, it is important. We need eternal life. We have to into the heaven. Tunay nga po na napakahalaga, maunawaan natin na kailangan natin ang buhay na walang hanggan upang makapasok sa kalangitan. But through head knowledge, we cannot into the heaven. Pero hindi tayo makapasok sa kalangitan sa pamagitan ng ating karunungan. With religious mind, we cannot into the heaven. Hindi rin tayo makapasok sa kalangitan sa pamagitan ng reliyosong That's pananampalataya. why after pandemic came back from Korea 2 years already, I so much explain to you about sin. We are totally sinner. We need repent. Alam niyo po ba na pagkatapos po yung pandemic, 2 taon akong nanatili sa Korea at pagbabalik ko, ay ipinapaliwanag ko sa inyo kung anong kasalanan at kung paano tayo dapat na magsisi. Yeah, people, even though I did not so much mind about the sin, diba? But when I stay in the Korea, really I understand I am sinner. Also, what is God's will? Kung dati nga ay hindi ko halos maunawaan kung ano ang kasalanan, pero pagkatapos nga po kung manatili ng mahabang panahon doon sa Korea, ay ipinaunawa sa akin kung ano ang kasalanan at kung paanong magsisi. When I stay in the Japan, I was nearly repented because I understand I am truly sinners. Sa pananatili ko nga sa bansang Japan, ay nakita ko kung paanong ako'y tunay na nagsisi sapagkat naunawaan ko mabuti kung ano ang kasalanan. Not only smoking and drinking, I saw dirty mind, also I have many sins. That's why I really repent. I repent to God. Hindi lamang yung mga bisyo na meron ako pag inom at paninigarilyo, pero nakita ko kung ano yung karumihan na taglay ng aking puso at tunay na akong nagsisi. That's why nearly when I repent to God, this is the Holy Spirit. Sa pamagitan ng pagsisising iyon, ay natanggap ko ang banal na Espiritu. Like as Acts chapter 2 also 3 said, when we really repent and be convert, we can reach the Holy Spirit. At kung paano sinabi nga sa Gawa, Kabanatang 2 at Kabanatang 3, na kung tayo lubos na magsisisi at manunambalik sa Kanya, matatanggap natin ang banal na Espiritu. Yeah, you know, today many Christians, they have no faith. Why? Because they have no Holy Spirit. Pero alam niyo po ba na sa kasalukuyan, maraming mananampalataya o maraming Kristiyano ang walang pananampalataya sapagkat hindi pa nila tinanggap ang banal na Yeah, Espiritu. because our faith is God's gift of the Holy Spirit. When it is Holy Spirit will give to us gift. Maging ang pananampalataya ay masasabi nating kaloob na galing sa Diyos at sa pamamagitan nito, ang banal na Espiritu Santo rin ay lasa sa atin at tatanggap tayo ng kaloob sa And Kanya. then if we have faith, we have this faith from the Holy Spirit, we can really believe Jesus and follow Him. At kung tatanggap tayo ng pananampalataya galing sa banal na Espiritu, lubos tayong tunay na mananampalataya sa Kanya at susunod sa That's Kanya. why if you thinking you have no faith, please, you must repent and this is the Holy Spirit. Kaya kung nararanasan natin na wala tayong pananampalataya, ang una nating gawin ay magsisi at tanggapin ang banal na When you Espiritu. this Holy Spirit, you can understand Bible, also this kind of teachings. At kapag natanggap natin ang banal na Espiritu, doon na pa lang natin may unawaan ang sinasabi ng Biblia, maging ang katuruang ito. Our Lord, His true life. Ang ating Panginoon ay tunay na buhay. Hallelujah. Amen. Yeah. That's why John chapter 1 verse 4, diba? In Christ was life, and then the life was the light of man. Kaya naman sa Juan Kabanatang 1, talatang 4, nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Now, Apostle John wants to explain to us
who is the tree of life? Ipinapaliwanag mismo ni Apostol Juan dito kung sino pala yung tinatawag na puno ng buhay. Yeah, because Apostle John want to write this book of the John like the same style of the book of the Genesis. Sapagkat ang hangarin po nga ni Apostol Juan ay maisulat po ang kanyang aklat ayon doon sa sinabi ng Yeah, Genesis. because he understand when Adam and Eve commission to God, God put the cherubim angel and then cross the way of the tree of life. Naunawaan po niya kasi mismo na matapos po magkasala si Adan at Eva, ay sinarhan po yung daan patungo doon sa buhay. Yeah, she means the way of tree of life be hidden from God. Kaya nga po masasabi po natin na yung mismong puno ng buhay ay itinago ng And Panginoon. then Apostle John said to us, finally, this tree of life, true life, Jesus Christ came to us. Sa pamamagitan po ni Apostol Juan ay sinabi niya na itong buhay na ito, itong puno ng buhay na ito ay binuksan ng ating Yeah, Diyos. even though John chapter 6, like 6:35, Jesus said, I am the bread of life. Many times he said, I am the bread of life. Who came to me shall never hunger, and then who believes in me shall never thirsty. At katulad nga po ng sinabi sa Juan, Kabanatang 6, talatang 35, ako ang tinapay ng kabuhayan, ang lumalapit sa akin na hindi na magugutom. Verse 48 also same, diba? I am bread of life. Many verses he said, I am bread of life. At yan nga po ang sinabi niya rin doon sa talatang 48, ako ang tinapay ng kabuhayan. Yeah, that's why Jesus, in my flesh and drink my Kaya blood. man sinabi ng ating Panginoon, kainin niyo aking laman at inumin ang aking Yeah, dugo. but they could not understand what's the meaning of the eat and drink this flesh and Pero blood. ng panahong iyon ay hindi nila maunawang mabuti, paano nga ba kakainin at paano nga ba inumin? Yeah, that's why John chapter 65, at the time, many his disciples went back and worked with him no more. Iyan ang dahilan kung bakit sa 1 Kabanatang 6, talata po 4:65, marami sa kanyang mga naging alagad ang umalis at iniwan What's the siya. meaning of the eat his flesh and drink his blood? Pero ano nga po bang ibig sabihin ng kainin ng kanyang laman at inumin ang kanyang dugo? This is not says about Holy Communion. Hindi po ito tumutukoy doon sa ating banal na hapunan. In the Holy Communion, that is only bread and also wine, not the real blood of Jesus. Sapagat alam natin, ang ginagamit natin doon ay tinapay at alak lamang at hindi po tunay na dugo at laman ng Panginoon. If we eat his flesh and drink his blood, we deny ourselves and follow to Jesus. Sapagat kung tunay, nakakainin natin ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo, lilimutin natin ang ating sarili at tunay na susunod kay If Kristo. we eat his flesh and drink his blood, the mind, character of Jesus Christ will coming up from our life. Sapagat sa ating pagkain ng kanyang laman at pag-inom ng kanyang dugo, lahat ng katangian niyang taglay ay tunay na mapupunta sa ating buhay. But if you have no mind of Jesus, character of Jesus Christ, you are not eat his flesh, drink of his blood. Pero kung wala pa rin ang kaisipan at katangian ni Kristo sa atin, ibig sabihin, hindi pa natin nakain ang kanyang laman at ininom ang kanyang dugo. That's why again John chapter 12. Let's see what is the problem of the many other disciples? Why they cannot follow Sa Jesus pamamagitan Christ? ng 1 Kabanatang 12 ay makikita natin kung ano naging problema ng ibang mga alagad. Okay, verse 35. Little while longer, the light with you work while you have the light. This darkness overtake you. Sa 35 ay kaunting panahon na lamang at sa gitna ninyo ang ilaw. Kayo'y magsilakad samantalang nasa inyong ilaw upang huwag kayong abutin ng kadiliman. There's no problem, diba? While you have the light, you live in the light, and then you can be the sons of light. Wala tayong magiging problema kung nasa atin ang ilaw at patuloy tayong lalakad sa ilaw sapagkat tayo magiging anak ng ilaw. Yeah, Jesus said, I am true light, and you have to believe in me as a true light. But after spoke, he departed from the disciples. He was hidden from them. Sinabi nga po Diyon, ako ang tunay na ilaw. At lumakad kayo sa tunay na ilaw, pero pagkatapos niyang sinabi ito, humiwalay siya sa kanyang mga alagad. Yeah, because according to verse 37, because
even though they saw many signs and wonders from Jesus Christ, but they did not believe in Jesus. At ang dahilan sapagkat sinabi doon sa 37, sa kabila po na maraming tandang kanyang ginawa, gayon pa man sila hindi nagsasampalataya sa kanya. Yeah, that's why from verse 38 said about the word of the Isaiah, the word of the Isaiah prophet. At mula doon sa versikulo 38 ay binabanggit ang sinabi po ni Propeta Isaias. Yeah, verse 30, 38, 39, 40, sabay-sabay. 38 hanggang 40 upang maganap ang salita ni Propeta Isaias na kanyang sinalita, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Dahil dito hindi sila makapaniwala sapagkat muling sinabi ni Isaias, binulag niya ang kanilang mga mata at pinatigas niya ang kanilang mga puso. Baka sila'y makakita ng kanilang mga mata at makakaunawa ng kanilang puso at mga balik loob at sila'y mapagaling po. That's why much better we check the Isaiah chapter 6. Tignan po natin ang Isaias Because 6. this verse came from Isaiah chapter 6. Sapagkat yung versikulong binasa po natin ay galing sa Isaias, kabanatang 6. Isaiah chapter 6, one day God called prophet Isaiah, Tinawag po ng Diyos si Propeta Isaias. and then verse 8, I heard the voice of the Jehovah God and saying, whom shall I send, and then who will go for us? Then he said, here I am, send me. At doon sa 8 ay narinig ko ang kinig ng Panginoon at nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong yayaon sa ganang amin? Na magkagayoy sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Which means, in this last time, the time of Jesus Christ, at that time, already God said to Isaiah, go, and then you first said in this way, for the way of the Christ. Ibig sabihin, ang tinutukoy dito ay ang huling araw na kung saan isusugo ang ating Panginoong Hesus. Pero sa pamamagitan nga po ni Propeta Isaias, ito po ay binanggit niya para po dun sa magiging daan ng Kristo. Yeah, verse 9, diba, go and tell these people, keep on hearing, do not understand, keep on seeing, but they not perceive. Sa 9, sinabi niya, ikaw ay yumaon na saysay mo sa bayang ito, iyong naririnig nga, ngunit hindi ninyo naunawa at nakikita nga ninyo, ngunit hindi ninyo mamamalas. Yeah, why? Because verse 10, I'll make their heart dull. These people dull, and then their ears heavy, and then shut their eyes, and then they see not see. The eyes or ears, hear ears. Ang dahilan ng bagay nito ay sinabi doon sa talatang 10 na pinataba niya ang kanilang mga puso, pinabigat ang kanilang mga pakinig, at ipinikit ang kanilang mga mata. Why? Because if they understand, but after see and hearing, if they understand in their heart, they can be healed, return and be healed. Sapagkat kung sila'y nakakita at sila'y nakarinig at sila'y nakaunawa, sila po ay tunay na magbabalik loob at mapapagaling. Yeah. But verse 11, note how long, when, until when? Pero sinabi doon sa 11, hanggang kailan? Yeah, okay, verse 11, sabay-sabay. 11, na magkagayoy sinabi ko, Panginoon, hanggang kailan? At siya'y sumagot, hanggang sa mga bayan ay mga giba na walang tumahan, at ang mga bahay ay mga walan ng tao, at ang lupain ay maging lubos na giba. Yeah, this is says about our old man, old self. At ang tinutukoy dito ay ang ating lumang pagkatao. Because through the prophet Isaiah, God want to say to us also at the time of Jesus Christ. Sapagkat sa pamagitan ni Propeta Isaias ay tinutukoy niya yung mangyayari doon sa panahon ni Jesus. Yeah, because many disciples they follow Jesus Christ, but God not allow to them really believe in Jesus. Sapagkat marami nga po mga alagad ang sumusunod sa ating Panginoong Hesus pero hindi lubos na naniwala sa Yeah, Kanya. because they have strong old self, old man. Sapagkat nananatili pa rin yung kanilang lumang pagkatao sa kanila. Yeah, okay, let's see John chapter 12. Balikan natin ang Juan, kabanatang 12. Yeah. Okay, verse 43. 43. Okay,
42, 43 sabi-sabi. 42, 43. Gayunman, maging ang mga pinuno ay maraming nagsasampalataya sa Kanya. Datapwat dahil sa mga Pariseo ay hindi nila ipinahayag, baka sila'y mapalaya sa sinagoga. Sapagkat iniibig nila ng higit ang kalalatian ng mga tao kaysa sa kalalatian sa Diyos. Many rulers, they believe in Jesus Christ. Sabi dito, maraming pinuno ang nagsasampalataya kay Yesu Kristo. But they nearly afraid of the Pharisees because of they don't like to be kick out from the synagogue. Pero maraming naging takot sa mga Pariseo sapagkat ayaw nila po silang mapalaya sa sinagoga. Yeah, because at the time, all the Jewish people, they belong to synagogue. Sapagkat alam natin ang karamihan po ng mga Hudyo ng panahon yon ay kabilang sa That's sinagoga. why even though many rulers who believe in Jesus Christ, they afraid of these Pharisees. Kaya bagamat ang mga pinunong ito ay nagsasampalataya sa ating Panginoong Hesus, pero naroon pa rin ang takot nila sa mga Pariseo. Yeah, because if Pharisees, they know they are nearly who follow to Jesus Christ, they'll be kicked out from the synagogue. Sapagkat kung malalaman po ng mga Pariseo ito na sila'y nananampalataya kay Yesu Kristo, sila'y mapapalaya sa loob ng Of course, sinagoga. it is not simple because very dangerous. Because like a businessman, they have to stop business because no more customers anymore. Pero alam niyo po ba na hindi po simpleng bagay yung sinasabi po ng mga talatang ito. Hindi lamang sila mapapalayas doon sa loob ng sinagoga, kundi kung meron man silang pinagkakakitaan, hindi na rin po ito maitutuloy at masasaran sapagkat wala na po silang Yeah, tatangkilik. like today, in the Muslim country, when they kick out from the Muslim community, they are almost die. Katulad nga po na nangyayari ngayon doon sa mga bansang Muslim. At kapag sila po yung natiwalag doon sa kanilang mismong samahan, halos ikamamatay po nila ito. Yeah, they cannot do business. They cannot stay in the house. They have no more friends. Ibig sabihin, hindi na po sila pwedeng manatili doon sa kanilang mga tinitirhan, wala na po silang magiging kaibigan, wala na po silang ikabubuhay. At the time also same, diba? When they put out from the synagogue, they have no business, no friend, no family. They cannot stay in the house. Yan din po. Everything. Yan din po yung mangyayari kapag ikaw ay napalayas doon sa sinagoga, mawawalan ka ng kaibigan, mawawalan ka na ng ikabubuhay, at hindi ka na pwedeng manatili doon sa iyong tinitirhan. That's why very stronger. They want to protect own self. That is our own self. Yan ang dahilan kung bakit iniingatan nila mismo yung kanilang mga sarili at ang nananaig sa kanila ay ang luma nilang pagkatao. Also, verse 43, but they love the praise of the man more than the praise of God. At katulad ng sinabi sa 43, mas inibig nila na ang kalwalatian ng mga tao kaysa sa kalwalatian sa Diyos. Today also same, diba? In the church, if you are not deny our own self, you want to respect from others. At ganoon din sa loob ng iglesia, kapag hindi natin nilimot ang ating lumang pagkatao, mas iibigin po natin na yung mga respeto at paggalang ng ibang tao. You want to show to others, diba? When we helping, when you pray, when you, even though when you serve to God in the church, you want to let us see the other members. Kaya nga po lahat ng gagawin po natin, paglilinis man ito o ministeryo o pananalangin, ito'y pakitang tao na lamang. It is very simple. Like I said, in the Garden of Eden, Adam and Eve, after commission to God, God closed the way to the tree of life. At sa madaling pangunawa nga po, matapos pong magkasala si Adan at Eva, sinarhan ng Diyos yung daan patungo sa puno ng buhay. Why? Because they did not really repent. They did not really come back to God. Bakit? Sapagkat hindi po sila lubos na nagsisi at nanumbalik sa Diyos. Still, they have a strong old self, old man. At nananatili po sila doon sa kanilang lumang pagkatao. That's why when Israel people came up from Egypt, let them stay in the desert 40 years. 40 years. Yan ang dahilan kung bakit maging mga salita matapos silang lumabas mula doon sa Ehipto, sila'y pinanatili ng mahabang panahon, 40 taon sa ilang. And then Deuteronomy chapter 1 verse 39, diba? 39, your little children who was in the desert, they came into the Canaan. Why? Because they don't know what is good and evil. At mula doon sa Deuteronomio, Kabanatang 1, talatang 39, ang tanging mga anak nyo lamang na isinilang doon sa ilang ang makakapasok doon sa Kanaan. Bakit? Sapagkat sila lamang ang hindi nakakalam ng mabuti at masama. So Canaan, at that time Canaan, it was the shadow of the God's kingdom. God's kingdom. At alam natin na yung Kanaan ay kumakatawan doon sa kaharian ng Diyos. Also same, you have to nearly
deny ourselves and then only follow Jesus Christ can into the heaven. Kaya naman kailangan natin limutin ang ating sarili at tunay na sumunod kay Kristo upang tayo makapasok sa kalangitan. Okay, one more time. Isaiah chapter 6. Balikan natin ang Isayas, Kabanatang 6. Yeah, verse 11 and 12. That is our old man, own self. 11-12, ito'y tumutukoy sa ating lumang pagkatao. Like as verse 11, diba, the land utterly desolate, diba, totally die our own self until that point. Wait, how long? Wait. At ang sabi doon, hanggang kailan magigiba yung na walang tatahan, ibig sabihin yung ating lumang pagkatao. When our old man, when their old man died, the Holy Seed, diba, verse 13, the Holy Seed, Jesus Christ, shall be his throne. At ang sabi doon, kapag ang lumang pagkatao ay nawala na, doon pa lamang sisibol yung puno ng ensina. Every trunk is cut down, diba, only the Holy Seed, so that the Holy Seed shall be his stump. At ang sabi doon, lahat ng puno ay patuloy na magigiba at isa lamang ang matitira. Which means when our old man, when we really deny ourselves, of course, you see, like I said, Romans chapter 6, verse 6, already when we really accept water baptism with faith, already our old self died with Jesus Christ. Katulad nga po ng sinabi doon sa Roma, Kabanatang 6, Talatang 6, kung lubos at tunay na unawaan natin yung pagtanggap natin ng ating bautismo, tiyak na po na tatanggapin po natin ng lubos ang ating Panginoong Jesucristo. That's why it is important when you this the water baptism, it is your faith. If you really accept with your faith, already your old man died. Yan ang dahilan kung bakit napakahalaga na sa pagtanggap natin ng bautismo ay kailangan may pananampalataya sapagkat kung ginawa natin ito na may pananampalataya, namamatay yung ating lumang pagkatao. But still, this old man's root is in our body, strong, still alive in our body. Pero alam natin na itong lumang pagkataong ito ay tunay na kumikilos sa ating katawan. That's why all the time, you want to be own of myself, not God. Iyan ang dahilan kung bakit ang gusto nating magmay-ari sa ating sarili ay tayo mismo at hindi ang Diyos. That's why today, even the Christian, many almost Christian, they live for themselves, not Jesus Kaya Christ. nga marami mga Kristiyano sa kasalukuyan, sila ay nabubuhay para sa kanyang sarili at hindi para kay Jesucristo. Like I said, Leviticus chapter 14, verse 4 said, the 144,000, all the time, they follow to Jesus where he go. They follow Jesus where he go. Payag 14:4, ang sabi doon, yung 144,000 na sumusunod sa ating Panginoong Hesus ay sumusunod sa Kanya kahit saan. Yeah, but naroon. how about, like I said, our youth, they don't like follow Jesus Christ. Pero ngayon, ang ating mga kabataan, ayaw nilang sumunod kay Of course, I know, in their mind, they want to follow, but not really follow Jesus. Alam ko naman na sa kanilang kaisipan ay gusto nilang sumunod kay Jesucristo pero ayaw Yeah, nilang sumunod because ng still lubos. they have own strong, own self, own desires, or like I said, ambitious. Sapagkat bakit lubos pa rin nananaig sa kanila yung kanilang lumang pagkatao, yung kanilang mga ambisyon at pagnanais. I think all the youth, you have a plan, diba, in your future. I have plan, like I said, I want to be like this, like this, like this. You have own plans. Alam ko naman ang lahat ng mga kabataan ay nagpaplano para sa kanilang sarili. Gusto kong maging ganito. But Pagdating ng problem is, in the Lord's Prayer, you pray to God, you will be done me as a like in Pero heaven. kapag ikaw ay nananalangin ng tinuro ng ating Panginoon, sinasabi mong masunod ang iyong kalooban. It is not it is not good, diba? Because only through your mouth, please, you will be done to me. But you don't like follow Jesus. Kaya nga po masasabi natin hindi mabuti yon sapagkat ang ating labi nagsasabing masunod ang kalooban pero ang ginagawa natin ay hindi kalooban ng Diyos. When we really deny our own self, we can follow Jesus. Pero kung tunay, nalilimutin natin ang ating lumang pagkatao, tunay nga tayong lubos na makakasunod sa Of Kanya. course, already many times I explained to you, one day, it cannot, diba? It cannot. But step by step, when we overcome by the Holy Spirit, time come, we really can overcome. Sinabi ko nga po sa inyo na hindi ito mangyayari sa loob ng isang araw lamang, kundi unti-unti na kailangan natin ito mapagtagumpayan hanggang sa dumating ang araw na tayo'y lubos na matagumpay. I know it's very hard. Even though when I check myself, it's hard. But I really believe time come, I can overcome. Naniniwala naman din po ako talagang napakahirap ito at hindi basta-basta gagawin, maging sa aking sarili, pero alam ko na darating ang araw, ako'y magiging matagumpay. Yeah, it is important, diba?
God's will, God's plan. God's kingdom come upon to us. Ang mahalaga ay naunawa natin kung anong kalooban, anong plano ng Diyos, at ang paghahari ng Diyos ay sumaatin. But how about our old man, old self? We don't like. I have plan. Also, I have will. I want to do. We have many. My mind, our mind. Pero kung ang lumang pagkatao ang ating pong isa sa isip, marami itong plano, marami itong naisin, marami itong gustong gawin. That's why even though after you Jesus the Holy Spirit, you have strong your own self, Holy Spirit cannot working with you. Kaya bagamat tinanggap natin ng banal na Espiritu Santo, pero patuloy na nananaig sa atin yung ating sarili, hindi makakakilos ang banal na Espiritu Santo. That's why sa atin. Isaiah chapter 9, chapter 6, totally different. When our old man totally destroyed, died, finally, the Holy Spirit, Jesus Christ will coming out. At yan yung tunay na pinapaliwanag ng Isaiah kabanatang 6, kung lubos na mamamatay yung ating lumang pagkatao, doon pa lamang maghahari ng lubos si Jesucristo sa atin. Please do not think this is, do not accept this is as a head knowledge. At huwag nating isipin lamang na karunungan ang ipinapasa sa atin sa gabing ito. Really, Jesus Christ clearly said, without being born again, you cannot into the kingdom of heaven. Nililiwanag mismo ng ating Panginoong Hesus na maliban na ikaw ipanganak na muli, hindi ka makapasok sa kalangitan. Only wife of Jesus Christ, bride of the young man, can into the new heaven and Ang new earth. tangi mapapangasawa lamang ng kordero ng ating Panginoong Jesucristo makapasok doon sa kalangitan. Okay, already we checked about the God's temple. Diba? In the God's temple, there's cherubim. There's design cherubim. Nakita po natin sa ating pinag-aralan tungkol sa templo ng Diyos na meron doong kerubin ng Diyos. The outside of the God's temple, there's cherubim. At doon nga po sa labas ng templo ay naroon ang kerubin. Especially between the most holy place, there's curtain, but there's two cherubim. At doon sa pinaghihiwalayan ng dakong kabanal-banalan at dakong banal ay merong kurtina na meron ding kerubin. Also on the masjid, diba? On the ark of the masjid, there's two cherubim. At yung luklukan ng awa na nakapatong doon mismo sa kaba ng tipan ay meron ding kerubin. Why? Because if the sinner try to into the holy place, will be killed. Bakit? Never, you cannot in. Bakit? Sapagkat ang sino mang makasalanan na mapapasok o ihipo roon, tiyak na mamamatay. Only our Lord Jesus Christ can into the most holy Ibig place. sabihin, ang tanging Panginoong Jesucristo lamang ang may karapatang pumasok sa dakong Matthew kabanal-banalan. 27 verse 51. Sorry. Matthew chapter 27, 51, please. Mateo 27, 51. At narito, ang tabing ng templo'y nahapak na magkadalawa, buhat sa itaas hanggang sa ibaba. At nayanig ang lupa at nangabaak ang mga bato. 27, okay, so 27:51. Yes, ma'am. 27:51. When Jesus Christ died on the cross, the veil of the temple, the curtain of the temple, torn two from top of the bottom. Ibig sabihin, nang mamatay ang ating Panginoong Hesus, ay sabi doon, yung tabing mismo ng templo'y nahapak at naging dalawa. That's why Jesus said, "I am the way to the truth and life." Yan ang dahilan kung bakit sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus, ako ang daan doon sa puno ng buhay. Yeah, because in the Genesis chapter 3, God crossed the way to the tree of life. Sapagkat mula doon sa Genesis kabanatang 3, itinarang mismo ng Diyos yung daan patungo sa puno ng And buhay. then when Jesus died on the cross, the veil of the curtain of the temple torn from heaven to down. Pero sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus, yung mismong tabing ng templo'y nahapak at naging dalawa mula itaas hanggang sa ibaba. Okay, Hebrew chapter 10, verse 19 and 20. Hebreo 10:19 hanggang 20. Mga kapatid, yamang may kalayaan nga makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing, sa makatuwid bagay, sa kanyang laman. We can into the most holy place with the blood of Jesus Christ. Pwede na tayo makapasok sa dakong kabanal-banalang sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Of course, without blood of Jesus Christ, we cannot. We will be killed by the cherubim. At kung wala talaga ang dugo ni Jesucristo, hindi pwedeng mangyari sapagkat papatayin tayo ng kerubin. And then verse 20 said, but the veil, it was the flesh of Jesus Christ, and Jesus Christ become living, the new and living way to the
holy place. At ang sabi sa 20, yung mismong laman ang naging daan ng ating Panginoon upang tayo makapasok doon sa dakong kabanal-banalan. We need life, eternal life. Kailangan natin ng buhay at buhay na walang hanggan. What's the meaning of the life? Ano po ibig sabihin ng buhay? That is God's life, diba? God's life, that is life. Ito yung mismong buhay ng Diyos. Tunay na buhay. Yeah, you see, even though in the hell, unbelievers, they'll stay in the hell forever. Maging doon sa tinatawag na impyerno, maging ang mga hindi mananampalatay, mananatili doon No, magpakailanman. that is not eternal life. That is not true life. Hindi po yan may tuturing na buhay na walang hanggan at buhay. When we stay with our God, with Jesus Christ in heaven, that is eternal life, true life. Pero ang pananatili natin doon sa kalangitan sa ating Panginoong Hesus, yun ang buhay na walang hanggan at tunay na buhay. That's why only through Jesus Christ we can into the most holy place, to the tree of life. Kaya nga po sa pamagitan lamang ni Jesucristo, doon tayo makapasok sa kalangitan, doon sa puno ng buhay. Of course, totally. That's why totally we have to die and let the Jesus Christ live in us. Kaya naman kailangan nating lubos na mamatay at hayaan natin si Kristo ang mabuhay sa atin. That's why Revelation chapter Pahayag, chapter 14 verse 4. Let's see who is the can into the most holy place. 14:4, sino nga po ba ay makapasok doon sa dakong kabanal-banalan? Ang mga ito ay ang hindi nangahawa sa mga babae, sapagkat sila ay mga malilinis, at ang mga ito ay nangagsisunod sa kordero, saan man siya pumaroon. Ang mga ito ay ang binili sa gitna ng mga tao, at maging ang mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. Yeah, 144,000 they are true virgins of Christ. They all the follow to Jesus Christ. Ang tunay na maging dalaga, na tunay na sumunod kay Jesucristo, ay itong mga 144,000. And then finally, Genesis chapter 21:20 said about new heaven and new earth. Pahayag, Pastor. Revelation. At katulad ng sinabi doon sa pahayag 21-22, yung tinatawag na bagong langit at bagong lupa. Who is the new heaven and new earth? Sino po ba ay tinatawag na bagong lupa at bagong langit? Of course, church, diba? Church. Iyon po yung iglesia. But please do not misunderstand. Not all the church members, not all church Pero members. hindi po ito tumutukoy sa lahat ng miyembro ng iglesia. True church, the body of Christ, the Christ of the young man. Sapagkat ang tunay na iglesia ay yung kung tunay na mapakakasal doon sa kordero. Of course, this in the future, in the last day, we'll into the new heaven and new earth in heaven also. Sa uling panahon, tayo po ipapasok doon sa bagong langit at bagong lupa. But in this time, spiritually try to understand what is the new heaven and new earth. Pero sa kasalukuyan, kailangan natin maunawang mabuti ano ba yung tinutukoy na bagong langit at bagong lupa. We are thinking New Jerusalem, new heaven and new earth. That is the wife of the Jesus Christ. At ang inisip natin ay yung bagong langit at bagong lupa na yon napapakasal sa kordero ay ang iglesia. And then through body of Christ church. Na ang sinasabi natin ng tunay na katawan ni Kristo ay yung iglesia. That's why we cannot really clearly believe and understand. At hindi nagiging maliwanag ito sa atin at hindi natin maunawaan. Okay, that is like let's see, individual, not churchy, individual wife of Jesus Christ. Unawain natin mismo yung ating mga sariling individual na pakasal kay Kristo. That's why when you did Genesis chapter 21-22, please you understand. It is like I said, try to compare with yourself as a wife of Jesus Christ. Kaya nga po kapag binasa natin ang pahayag 21-22, kailangan natin itong maihambing kay Jesucristo. Like 21 verse 1, diba? I saw new heaven and new earth. The first heaven and first earth pass away, and then there's no more sea. 21:1, at nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Already I told you, try to understand like as yourself, individual, yourself. Do you have yourself? At ang nais ko nga po sa oras ito ay unawain natin mismo na ang kalalagay nito ay tumutukoy sa individual na isang bagong langit at bagong Because lupa. already many times we check the Bible, diba? Jesus said, the God's kingdom is in you, diba? You are God's kingdom. Maraming beses na siniyasat natin ang sinasabi ng kasulatan na sinasabi doon na ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo na. When people we believe in Jesus Christ, we belong to first Adam. It was first
heaven and first earth. Bago tayo kumilala kay Yesu Kristo, tayo po'y kabilang kay Adan na isang dating langit at dating lupa. After believing Jesus Christ and accept Holy Spirit, we already became new heaven and new earth. Pero nang tayo manali kay Yesu Kristo at matanggap ang banal na Espiritu Santo, ay nabibilang na tayo sa bagong langit at bagong And lupa. then the first heaven and first earth that passed away, our old self, old man, di ba? At sinabi doon na yung unang langit at unang lupa ay naparam na, ito'y tumutukoy sa ating lumang That's pagkatao. why there's no more sea. What is the spiritual meaning of the sea? That is our old man. Kaya wala na po yung dagat, at yung dagat na yun ay kumakatawan sa ating lumang pagkatao. Next time I clearly explain to you about the sea. What's the meaning of the spiritual meaning of the sea? At ito'y may papaliwanag sa mga susunod na pagkakataon. This is not say about real sea, di ba? Real sea. Eh? That's why you have to really understand spiritual meaning. Hindi ito tumutukoy sa literal na dagat, kundi meron itong spiritual na ibig sabihin. And the verse 2, diba? This is the holy city, New Jerusalem coming down from heaven. God prepare the bride adorned for her husband. Sinabi doon sa 2, nakita ko ang bahayang banal, ang bagong Jerusalem, na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos. Yeah. Who is the husband? Who is the bride of the brides of the young man? Sino po ba yung babaeng kasintahan ng kordero? Of course, holy city, New Jerusalem, church, diba? Church. Ito po yung tumutukoy sa bagong Jerusalem na iglesia. But again, I want to talk to you. Check yourself. You are New Jerusalem. New Jerusalem, New Holy City. Pero kailangan natin suriin ang ating mga sarili. Tayo po ba'y nabibilang na bagong Jerusalem at bagong bayan? Yeah, that's why with this mind, Revelation chapter 22, Pahayag 22, verse 1 and 2, sabay-sabay. 1, 2, at ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na nanginginging na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. Sa gitna ng lansangan iyon at sa dako ng rito ng ilog at sa ibayo nito naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan at ang mga dahon ng punong kahoy ay pagpapagaling sa mga bansa. Yeah, again, I want to talk to you. This is says about New Jerusalem, Holy City, the bride of the young man, di ba? Bride of the young At man. ito'y tumutukoy sa bagong Jerusalem, sa isang banal na bayan at sa isang pakakasal sa Kordero. But this time, individual, yourself, it is yourself. If you did this, the Holy Spirit, that is yourself. Pero kailangan natin maunawang mabuti kung tinanggap nating lubos ang banal na Espiritu Santo, ito'y tumutukoy sa ating mismo. Yeah, if you are nearly belong to Jesus Christ, you have this Holy Spirit, already the pure deep of the water of life, Holy Spirit is in you, is in you. Na kung tayo'y kabilang tunay doon sa mga kapuspusan ng banal na Espiritu Santo at tunay na nanalig kay Kristo at sa Kordero, tiyak na po yung tubig ng bukal na yon ay babalong sa atin, yung banal na Espiritu. Also, like as verse 2, you have tree of life, Jesus Christ in you, in you. At yung puno ng buhay na yun ay nasa atin, na si Yesu Kristo. And that's why so many times already we check the Bible and then I told to you, what is be born again? Our old man died and let Jesus Christ live in us. That is be born again. At pagsusuri natin ng Biblia, ano nga po ba yung kapanganakang muli? Na kapag si Kristo ay nabubuhay sa atin at tayo namatay ng lubos, yun po yung tinatawag na pagkapanganak na muli. Not head knowledge, nearly Jesus Christ live in us with the Holy Spirit. Hindi lamang karunungan, kundi tunay na nabubuhay sa atin si Kristo at ang Who is banal na Jesus Espiritu. Christ? Who is Jesus Christ? At sino nga ba si Yesu Kristo? Tree of life. Siya po yung puno ng buhay. Hallelujah. Amen. Jesus Christ, tree of life. Na si Yesu Kristo yung puno ng buhay. If Jesus Christ live in you, you have tree of life. At kung nabubuhay sa atin si Kristo, nasa atin And nabubuhay then ang you puno ng can buhay. bear fruit of the tree of life. At pwede tayong mamunga ng puno ng buhay. That is the bride of the young man Jesus. At iyan yung tunay na pakasal sa Kordero ni Kristo. We have to be really wife of the Jesus Christ, the bride of the young man. Kaya naman kailangan natin maging marapat na pakasal sa Kordero. Not head knowledge, Hindi lamang not karunungan. religious mind. Hindi lamang reliyosong kaisipan. Really, when we deny ourselves, Jesus Christ really live in us. Kailangan nating limutin ang ating lumang pagkatao at mamuhay si Kristo. Already sa atin. I told you, when you really repent and accept, practice with your faith,
already your old man died, At and kung tunay, Jesus can live in you. at kung tunay tayo nagsisi at ginawa natin ng ating buong pananampalataya, yung ating bautismo, tiyak na pong namatay ang ating lumang pagkatao. Yeah, but still, this our old self is strongly alive in our physical body. Pero alam natin na bubuhay na matindi yung ating lumang pagkatao sa ating That's why katawan. Jesus asking to us, deny yourself, take cross, follow to me. Yan ang dahilan kung bakit inihiling ng ating Panginoon na limutin ang ating lumang pagkatao at asanin ang krus at sumunod sa Kanya. One day, young rich man asking Jesus, how can get eternal life? Sabi nga po ng lalaking mayamang isang araw sa ating Panginoon, paano nga ba makakatanggap ng buhay na walang hanggan? Jesus said to him, diba, obey to God's commandments. Sinabi niyang sundin mo ang mga utos. And he said, I already obey to God's commandment. I did not murder and then commit adultery, not deceive others, like that. All. Sinunod ko na po ang lahat ng mga utos. Hindi ako nandaya, hindi ako pumatay. No, it is cannot, diba? All the men, we cannot fully obey to God's commandment. Pero alam natin, ang lahat ng mga tao hindi kayang sundin ng lubos ang kautosan. Because he was the young rich man. How about in her mind, already commit adultery, diba? When he hate other brothers, already he was murder. Pero dahil alam natin na siya'y mayaman, o kung paano kung siya'y merong galis sa kanyang kapwa, ibig sabihin ito'y katumbas na rin ng pagpatay. Yeah. Maaring kung siya'y tumingin na mahalay, ito'y katumbas na rin ng pangangalunya. Jesus said, if you want to be perfect, sell your all your possessions, give it to the poor, you follow me. At kung gusto mo maging ganap, pagbili mo ang lahat ng iyong kayamanan, ipagbigay sa mga duka at sumunod sa But this akin. young rich man, he did not follow Jesus because he loved the man. Pero hindi siya sumunod sa sinabi ng ating Panginoon Jesus. Bakit? Sapagat lubos ang pag-ibig niya sa That's kayamanan. why Jesus said, it is really very hard. The rich man into the God's kingdom, like as the camel through the ears of the needle. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ng ating Panginoon Jesus, mahirap mapabilang sa kaharian ng Diyos ang lahat na mayaman, mas maigi pa ang isang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom. What's the spiritual meaning of the rich man? That is ourself, old man. Kaya nga po, kumakatawan yung lalaking mayaman na yon sa ating lumang pagkatao. Most dangerous our enemy is in ourselves, Kaya nga po in our masasabi mind. natin na yung pinakakaaway natin na matindi sa ating mga buhay ang ating nakalagay sa ating That's why sarili. we have to overcome our mind. Kaya our naman mind. kailangan natin mapagtagumpayan ang ating sarili. Revelation chapter 2, verse 7. Okay, sabay-sabay tayo. 2:7. Pastor. 2:7. Pahayag, Kabanatang 2, talata po ay ito. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakanin ng puno ng buhay at nasa paraiso ng Diyos. It is Jesus said, but to him who overcomes, I'll give to eat from the tree of life. At ang sino ang magtatagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay. That's why we have to overcome our own self, old man. Kaya kailangan natin mapagtagumpayan ng ating sarili, ang ating lumang pagkatao. And then finally, we can eat the fruit of the tree of life. At sa kauli ay makakakain na tayo ng bunga ng puno ng Okay, let's kahoy. start 3 times. Oh my soul, overcome all together, let's pray. At tayo po ay sisigaw ng Oh my soul overcome at tayo po ay sama-samang mananalangin. Oh my soul overcome! Oh my soul overcome! Oh my soul overcome! 하나님 아버지, 역사하여 주어서 깨닫게 하여 주시옵소서. 아버지, 깨닫게 하여 주어 도와주시옵소서. 이 말씀을, 내 말씀, 우리의 말씀이 되기를 원합니다. 아버지, 우리의 사람이 이 시대에 봐 죽었사오니 이제 자기를 부인할 수 있도록, 자기를 부인할 수 있도록, 자기를 나를 부인했도록 도와주시옵소서. 이길까 되기를 원합니다. 이길까 되기를 원합니다. 생명의 열매를 맺기를 원합니다. 생명의 열매를 맺기를 원합니다. 주어 주시고 역사하여 주시옵소서. 아버지, 역사하여 주어 도와주시옵소서. 아버지 생명의 열매를 맺기를 원합니다. 생명 나무를 맺기를 원합니다. 주여 도우시옵소서. Huwag mo yang manaig para sa mga sarili mo. Kaya mamanalig kami sa iyong mga pangako at papaghariin si Kristo sa buhay ng bawat sa amin ng lahat ng aming gagawin. Walang ibang manaig kundi ang iyong kabanalan. Walang ibang manaig kundi ang iyong katwiran. Walang ibang manaig kundi ang iyong kalooban at plano sa buhay ng bawat sa amin. Huwag mo yang manaig, Panginoong Diyos, ang aming mga sariling kakayanan o mga sariling gusto, sariling nais, Panginoong God. Tulungan mo kami na maging matagumpay. Tulungan mo kami mapagtagumpayan ang aming mga lumang pagkatao. Tulungan mo kami
namin mapagtagumpayan ang nananaig, Panginoong Diyos, sa aming mga sarili. Hayaan mo, Ama, na Ikaw ang lamang ang tunay naming taglayin. Ang pananampalatayang dulot ng Banal na Espiritu Santo ay manatili sa buhay ng bawat sa puso amin. Nang lahat ng aming gagawin ay magtatagumpay. Hayaan mo, Ama, na lagi kami nakatuon sa buhay at buhay na walang hanggan. Naway makapasok kami sa iyong kalangitan. Naway patuloy naming maranasan, Panginoong Diyos, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan na hinahangat mo, Panginoong Diyos, para sa iyong iglesia. Maging karapat-dapat kami, Panginoong Diyos, na isang babaeng pakakasal sa kordero. Hayaan mo, Ama, na maging malinis at marapat kami, Panginoong God, na bumuhay ayon sa iyong katwiran at ayon sa iyong dakilang kalooban. Papagtagumpayin mo kami sa bawat araw. Papagtagumpayin mo ang aming buhay pananampalataya. Papagtagumpayin mo kami, Panginoong Diyos, na gaganapin ang lahat ng kalooban mo at nais, Panginoon, para sa aming mga buhay. Inaasahan po namin at inangkin ang katapatan at kabutihan mo sa aming mga buhay. Umaasa kami, Panginoong Diyos, sa hindi mo kami pababayaan na yung mga anak. Salamat po sa pagkatunay na napakabuti mo sa amin. Salamat po sa katotohanan ng inihayag mo at nananalig po kami, Panginoon, na bawat inihayag mong mga salita ay tunay na magiging buhay para sa amin, Panginoong God. At naway matuntun namin ang daan patungo sa puno ng buhay at makakain kami nito, Panginoong God, at marapat sa iyong harapan. Salamat po, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. God bless you all. See you on Lord's Day.